Yan. Paggawa ng chassis ng amplifier o kaya ng preamp, kailangan bili ka muna ng kailangan mong kapal ng plancha, yung kayang dalhin yung laman. So ito, pagpalagay na nating ito, ayan, kailangan mo sukatin yan. Siyempre, kung alam mo na yung ilalaman mo sa loob at sukat mo na, meron ka ng sukat, meron ka ng pattern, drawing, guguhitan mo yan. Guguhitan mo yun. Guguhitan mo yun. Yun yung allowance. Kasi pag tinupi yan, liliit na yan eh. Magiging kabuuan ng amplifier mo, depende doon sa ilalagay mo. Kakaltasan mo yan. Dito, guguhitan mo rin dito. Pantay dito sa kabila. Dahil ilulupi mo pa ganun yan eh. Itutupi mo pa ganun. So, guguhitan mo yan, kakaltasan mo sa gilid. Para pag pinagtuping ganun, hindi tatama itong gilid. Dahil ilulupi mo rin yan. Dahil itong lugar na to, yan, lalagyan na ng screw ng cover. Ulit niya, no? Tabi na natin to dahil ito ginawa lang natin pattern. So magiging ganyan yan. Diba? So pag tinupi na yan, itong lugar na to, pag inilagay mo yung cover, sinakit mo, lalagyan na ng screw pati yung gilid. Dahil kinaltasan mo yan, pag tinupi, hindi magtatama yung dulo. Ganon din itong gilid. Yan. Kadalasan, ang kaltas niyan, pabi. Pero ito, ginaya ko doon sa branded na mga branded na ampli na ganyan ang pagkaltas. Yan. Hindi tatama. Kasi sukat. Ayan. Ayan, nabuo yan. Pero yan, bago mo pa bend, i-drawing mo na yung kakaltasan ng laser. Ipapa-laser mo. Tulad niyan, ito pina-laser ko. Ang problema, ito nakalimutan. Kaya gin-grinder ko na lang. Dinaan ko na lang sa kikil. Pamano-mano pagbutas. Okay naman eh. So, ito ni-laser para lalagyan ng heatsink. Doon tatama yung doon tatapon yung init or doon yung higop sa ilalim. So, ito naman, para maibutas mo to, wag mo unahin yung butas nito. Unahin mo itong muka. Dahil yung muka, ang ilalapat mo rito, kailangan makuha mo yung sentro nun dahil lalagyan mo ng knobs yun tsaka ng switch. So bubutas, papalaser mo muna yan, lalagyan ng biometer, or kung hindi biometer, indicator light pwede. Ayan. Dahil butas na yan, dahil naunang mabutas ito, susukatan mo yung sukat nito, i-roller mo to, tsaka ito, kung tama yung mga allowance hanggang dito, kung balanse dito, sa kabila, sa ilalim, sa ibabaw, i-roller mo yan. Ayan, roller mo ganun, titingnan mo kung tama yung pagkakatama doon sa guhit. Balanse din dapat dito, sa kabila, ganun din dito. So, pag nabutas mo yan, pagka napantay mo na yan, drawing mo na yung lalagyan mo na ng guide, guguhitan mo na yung mga dapat butasin dito sa chassis na nandito, dito sa chassis na nandito. And diskarte ko sa paggawa ng chassis, mano-mano pero pantay. Tingnan mo yung switch.
Teka. Ayan. Pasok. So, may switch na. Pantay na. Alagay mo naman tong knobs. Yan kasi, may allowance yan. Yung bilog. Ito, 25mm. Pabubutas mo, 28mm. Para may allowance ka pa, hindi sasayad. Then, kailangan, di syempre, tulad yan, naitapat mong ganyan. Guguhitan mo, kukunin mo yung gitna, doon mo bubutasin. Pag nabutas mo na, sakto doon sa thread nung potentiometer, ibutasan mo na rin pati doon sa guide. Dahil yung guide ang mag-i-stop dito para hindi gumalaw. Yan, pwede mo na isukat pagka naitapat mo na lang lahat yan. Naikikil mo na to, pumasok na yung switch. So, pantay na. Yung allowance ito, pantay na rin. So, ganun lang kadali. Matagal lang kasi yung preparation. Tsaka yung visualize mo, yung forma ng chassis mo, may sukat naman yan eh. Ito, handle ito. Nilagyan ko lang ng screw para pagkabutas. At nilagyan mo ng markings yung butas nito para mabubutasan mo tong chassis. Eh, hindi gumagalaw. Hindi gagalaw-galaw ng ganun. Mamaya, nilalagyan mo ng markings. Eh, kumikilos naman tong front panel. Hindi rin matutugma yung mga butas mo. So, yan yung diskarte ko. So, ayan. Yan, pagka nakumpleto mo na yung mga butas nung chassis, pwede mo nang dalhin sa powder coating. Ito kasi lalagyan pa ng butas sa paa eh. Transformer. Saka yung sa likod kompleto na eh. Ayan. Di sa bumper section, preamp bumper, XLR, RCA, terminal output, tapos handle sa likod, IEC. Then yun na. Pwede mo dalhin sa powder coating. 3mm ang kapal nito. Kanina inunat ko pa para maging eskwalado. Kasi kailangan para mai-guide mo ng maayos yung cover, kailangan eskwalado muna. Ayan.